Isang nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa buong mansyon. Ito ang katahimikang sanay na si Adrian. Sa loob ng isang taon, isang katahimikang may bigat. May dalang lumbay na tila multo ng nakaraang hindi magawang lisanin ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Sa kanyang opisina, kung saan ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay nagahalo nakaupo si Adrian, sa kanyang silyang yari sa narahawak ang isang tasang kape na lumamig na nang hindi niya namamalayan. Ang sinag ng dapit hapon ay tumatagos sa malaking bintana, naglalaro sa mga alikabok sa hangin at nagbibigay liwanag sa isang litratong nakapatong sa ibabaw ng fireplace. Isang batang lalaki, mga 4 na taong gulang, na may ngiting hanggang tenga at mga matang kumikinang sa saya. Sa tuwing tinitingnan ni Adrian ang litratong yon, isang pamilyar na kirot ang nanunuot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang matinis na kalabog ang biglang bumasag dito. Lag. Isang malakas na pagbagsak ng seramikong bandeja, sinundan ng tunog ng nabasag na tasa at pagtilapon ng mainit na likido sa sahig na gawa sa kahoy. Napabalikwas si Adrian. Ang kanyang pagod na mga mata ay agad na dumapos sa bagong kasambahay si Leah na nakatayo malapit sa pinto. Si Leah ang babaeng halos hindi mo mapapansin, sa sobrang tahimik ang babaeng laging nakayuko, na tila takot sa sarili niyang anino. Ngunit ngayon, nakatayo siya roon, hindi gumagalaw ang mga kamay, ay nanginginig sa gilid ng kanyang uniforme. Ang mukha niya ay parang papel sa putla, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki na katitig, hindi sa nagkalat na bubog, sa sahig, kundi sa litrato, sa ibabaw ng fireplace. Anong problema mo? Iritableng tanong ni Adrian. Ang kanyang pasensya ay kasi nipis na ng sinulid. Hindi sumagot si Leah, tila wala siyang narinig. Dahan-dahan niyang itinaas ang nanginginig na daliri, itinuturo ang litrato. Sir? Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay basag at nanginginig. Sir ang bata. Ang batang yan sa litrato. Humahagulgol na siya ngayon, hindi mapigilan ang mga luhang bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Kilala ko po siya, kasama ko po siya sa ampunan. Ang mga salita ay tumama kay Adrian na parang malakas na sampal. Anong pinagsasabi mo? Mariin niyang tanong tumayo. Mula sa kanyang silya, ang galit ay napalitan ng pagkalito. Nababaliw ka na ba? Pulutin mo ang mga yan at bumalik ka sa kusina. Ngunit hindi kumilos si Leah. Para siyang posteng nakatayo roon. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa ngiti ng bata sa litrato. Hindi po ako nababaliw, sir. Sigurado po ako. Siya yan. Siya si Daniel. Daniel. Isang pangalan. Isang pangalang hindi niya narinig ng halos 30 taon. Isang pangalang pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala, kasama ng lahat ng sakit at pangungulila. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa 3 mabilis na hakbang narating ni Adrian ang fireplace at dinampot ang litrato. Hinarap niya ito kay Leah, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gintong frame. Ito ang kapatid ko, ang kakambal ko. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng babala. At patay na siya. Nalunod siya sa dam noong 4 na taon pa lang kami. Kaya paano mo siya makikilala? Umiling-iling si Leah, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kamay. Hindi ko po alam ang tungkol sa pagkamatay, sir. Pero ang alam ko, ang batang yan, si Daniel. Lumaki po siyang kasama ko sa Bahay Pag-asa. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Pakiramdam ni Adrian ay hinihigop ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Ang opisyal na kwento, ang kwentong sumira sa kanilang pamilya ay malinaw sa kanyang isipan. Isang linggo ng umaga, isang iglap na paglingon ng kanilang ama at ang maliit na katawan ni Daniel ay nawala na lang sa tabi ng tubig. Ang mga araw ng paghahanap, ang sombrero niyang natagpuang lumulutang. Ang konklusyon, pagkalunod. Walang katawan pero idineklarang patay. Ang kanilang ina ay unti-unting namatay sa kalungkutan at ang kanilang ama ay ibinao ng sarili sa trabaho hanggang sa sumunod ito.
Naiwan si Adrian, napasa ng bigat ng isang kasalanang hindi naman sa kanya. Imposible. Bulong niya mas para sa sarili kaysa kay Leah. Totoo po. Giit ni Leah ang kanyang boses ay may halong desperasyon. Lagi niyang ikinukuwento ang kanyang pamilya, ang kanyang kakambal na kamukhang kamukha niya, ang kanilang malaking bahay, ang tatay niyang isang chef na laging nakasuot ng puting sombrero. Bawat salita ni Leah ay tila isang punyal na tumutusok sa dibdib ni Adrian. Ang kanyang ama, isang kilalang chef. Ang lumang bahay na ito, ang kanilang tahanan. At siya ang kakambal na naiwan. Ang katahimikan sa mansyon ay biglang napuno ng maliliit na yabag sa pasilyo. Sa may pintuan ng opisina, lumitaw ang kanyang anak na si Mia. 7 taong gulang, may malalaking matang puno ng takot, na tila nakita na ang lahat ng pait sa mundo. Yakap-yakap niya ang isang luma at pudpod na teddy bear, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan mula nang mamatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan. 1 taon na ang nakalipas. Simula noon, wala nang ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Mia. Isang munting anghel na nawalan ng tinig. Tiningnan ni Mia ang nagkalat na bubog sa sahig. Pagkatapos ay ang umiiyak na si Leah. At sa huli, ang kanyang ama na hawak ang lumang litrato. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Adrian ang isang tanong. Mia, bumalik ka sa kwarto mo. Mahinahon, ngunit mariing utos ni Adrian. Hindi gumalaw ang bata. Sa halip ang mga mata niya ay napako kay Leah. Dahan-dahan lumapit si Mia kay Leah. Iniabot ang kanyang maliit na kamay at marahang hinaplos ang braso ng kasambahay. Isang simpleng kilos, ngunit ito ang pinakamalaking koneksyon na ipinakita ni Mia sa kahit sinong tao sa loob ng 1 taon. Naramdaman ni Leah ang paghaplos. Yumuko siya at ngumiti sa bata sa kabila ng kanyang mga luha. Isang ngiting malungkot ngunit puno ng pag-unawa. Bumalik ang tingin ni Adrian sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng ito na 3 linggo pa lang sa kanyang pamamahay ay nagdala hindi lang ng kaguluhan, kundi ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, isang maliit na kislap ng pag-asa. Posible kayang ang lahat ng pinaniwalaan niya sa buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang kanyang galit ay naglaho, napalitan ng isang damdaming mas malakas at mas nakakatakot, ang posibilidad na baka totoo ang sinasabi nito. Bumuntong hininga siya, nang malalim ang bigat ng 30 taon ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Maingat niyang ibinalik ang litrato sa ibabaw ng fireplace. Hinarap niya si Leah, ang kanyang mga mata ay matalim at seryoso, puno ng pag-asa at takot na naghahalo. Simulan mo sa umpisa. Utos niya, ang boses ay halos isang pabulong na puno ng bigat. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol kay Daniel. Hinila ni Adrian ang isang silyang katad at umupo sa tapat ni Leah na nanatiling nakatayo at nakayuko sa gitna ng opisina. Ang sahig na pinagkalatan ng bubog ay tila isang metapora para sa biglaang pagkabasag ng mundong kanyang kinagisnan. Umupo ka. Utos niya, mas mahinahon na ngayon ang tono. Umupo si Leah sa dulo ng silya, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan na para bang nagdarasal. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang mga alaala ay bumabalik sa kanya na parang isang malakas na agos. Hindi ko po alam kung paano siya napunta sa bahay Pag-asa, sir. Panimula niya, ang boses ay mahina pa rin. Basta isang araw dinala siya roon. Mga 9 na taong gulang po siya noon. Sabi nila, naulila na raw po siya matapos maaksidente ang umampon sa kanya. Pero si Daniel, iba po ang kwento niya. Anong kwento? Tanong ni Adrian. Bawat salita ay hinihintay niya ng may pananabik at kaba. Lagi niyang iginigiit na may pamilya siya. Isang totoong pamilya. Patuloy ni Leah. May kakambal daw siya, si Mateo daw po ang pangalan. Pero sabi po niya ang tawag niyo raw sa kanya ay Adrian. Nanigas si Adrian sa kanyang kinauupuan, Mateo.
ang kanyang pangalawang pangalan, ang pangalang tanging ang pamilya niya lamang ang gumagamit. Ikinukwento niya ang lahat, sir. Ang piano ng nanay niyo sa sala, ang amoy ng niluluto ng tatay niyo, ang paborito niyang laruan, at ang isang peklat. Huminto si Leah tila inaalala ang isang mahalagang detalye. May marka po siya sa likod ng kaliwang tainga. Kalahating buwan po ang hugis. Agad na napahawak si Adrian sa sarili niyang tainga. Alam niya ang markang iyon. Pareho sila ni Daniel na mayroon nito isang birthmark na tila selyo ng kanilang pagiging magkakambal. Walang sino mang nakakaalam nito maliban sa kanilang mga magulang. At ang pagguhit niya, dagdag pa ni Leah isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lagi po siyang may dalang maliit na kwaderno. Iginuguhit niya ang lahat. Isang malaking bahay na may hardin, 2 batang magkahawak kamay, at isang lalaking laging may suot na chef's hat. Pakiramdam ni Adrian ay guguho ang kanyang mundo. Bawat detalye ay isang piraso ng palaisipan na bumubuo sa isang larawang pilit niyang kinalimutan. Ang kanyang kapatid ay hindi namatay. Ang kanyang kapatid ay ninakaw. Samantala, sa labas ng mansyon isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang pumarada. Bumaba mula rito ang isang babae na tila sagisag ng kapangyarihan at karangyaan. Si Sheila. Ang buhok niyang itim na itim ay bagsak at tuwid. Ang suot niyang puting business suit ay tila hinulma sa kanyang perpektong katawan. Bawat hakbang niya ay may kumpas. Bawat tingin niya ay may kalkulasyon. Magandang hapon po, Ma'am Sheila. Bati ng gwardiya magalang na binuksan ang gate. Ngumiti si Sheila, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Narito ba si Adrian? Mayroon kaming business meeting. Hindi na siya naghintay ng sagot. Dire-diretso siyang pumasok sa mansyon na para bang pag-aari niya ito. Si Sheila at Adrian ay may nakaraan isang masalimuot na relasyon na nagtapos bago pa man dumating sa buhay ni Adrian ang kanyang yumaong asawa. Ngunit para kay Sheila, hindi pa tapos ang laban. Ang pagkamatay ng asawa ni Adrian ay hindi isang trahedya para sa kanya, kundi isang oportunidad. Nadatnan niya ang bahay na tahimik. Naglakad siya patungo sa opisina, handa nang gamitin ang kanyang alindog para makuha ang isang business deal at marahil para makuha muli si Adrian. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto isang eksena ang tumambad sa kanya. Si Adrian nakaupo at nakikipag-usap ng seryoso sa isang babaeng nakasuot ng uniforme ng kasambahay, isang kasambahay na umiiyak. Adrian, darling, sabi niya, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng yelo. Nakaistorbo ba ako? Napalingon si Adrian, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Sheila, anong ginagawa mo rito? Our meeting tungkol sa bagong supplier para sa restaurant. Paalala niya, ang kanyang mga mata ay sinusuri si Leah mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang pamumula ng mga mata nito, ang simple nitong anyo. May problema ba rito? Bakit umiiyak ang bago mong katulong? Personal na bagay lang. Mabilis na sagot ni Adrian, tumayo. Leah, sige na. Magpahinga ka muna. Mag-usap tayo ulit mamaya. Tumango si Leah, yumuko at mabilis na lumabas ng opisina. Maingat na iniwasan ang tingin ni Sheila. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, naramdaman niya ang matalim na titig ni Sheila sa kanyang likuran, isang titig na nanghuhusga at puno ng pagbabanta. Sa loob ng sumunod na mga araw, isang bagong dinamika ang nabuo sa loob ng mansyon. Sinimulan ni Adrian ang kanyang sariling investigasyon, tinatawagan ang mga lumang kakilala, hinahalungkat ang mga baol ng nakaraan. Kasabay nito, isang hindi inaasahang koneksyon ang namuo sa pagitan ni Leah at Mia. Isang hapon, habang naglilinis si Leah sa labas ng kwarto ni Mia, nag-iwan siya ng isang maliit na papel sa ilalim ng pinto. Isa itong simpleng drawing ng isang pusa na may malaking ngiti. Wala siyang inaasahan, ngunit kinabukasan nang dumaan siyang muli, mayroon nang isinuksok pabalik mula sa ilalim ng pinto. Isang papel na may guhit ng isang aso na kumakaway. Naging ritual nila ito. Mga mensahe na walang salita. Mga guhit ng bulaklak araw at mga hayop. Unti-unti ang pinto ng kwarto ni Mia
na laging sarado ay nagsimulang magkaroon ng siwang. Isang araw, habang nag-iiwan ng panibagong guhit, si Leah, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Mia, yakap pa rin ang kanyang teddy bear, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing takot ng dati. Mayroon itong kislap ng kuryosidad. Itinuro niya ang hawak na papel ni Leah, pagkatapos ay itinuro ang sarili niya. Kumuha si Leah ng lapis at isinulat sa papel. Gusto mo bang gumuhit tayo ng sabay? Tumango si Mia. Iyon ang simula. Ang simula ng pagbabalik ni Mia. Isang milagrong hindi nagawa ng pinakamagagaling na therapist, ngunit nagawa ng isang simpleng kasambahay na may pusong puno ng pag-unawa sa kung ano ang pakiramdam ng mag-isa. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. Isang gabi muling dumating si Sheila, dala-dala ang isang mamahaling bote ng alak bilang regalo. Naabutan niya si Adrian sa sala nakangiti habang pinagmamasdan ng isang papel na puno ng guhit. Mukhang masaya kampo na ni Sheila, umupo sa tabi niya na hindi nagpapaalam. Si Mia, nagsimula na siyang mag-drawing kasama si Leah. Sabi ni Adrian, hindi maitago ang tuwa sa kanyang boses. Ang ngiti ni Sheila ay bahagyang nanigas. Talaga ang galing naman ng katulong mo. Isang iglap na kuha na niya ang loob ng anak mo at mukhang pati na rin ang sayo. Ang tono niya ay tila isang papuri, ngunit ang lason sa ilalim nito ay malinaw. Hindi ito pinansin ni Adrian. Masyado siyang masaya para makita ang panganib. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Sheila tumayo. Ngunit bago siya lumabas, humarap siya kay Adrian, ang kanyang mukha ay seryoso. Adrian, alam kong nag-aalala ka lang sa anak mo. Pero mag-ingat ka. Hindi mo kilala ang babaeng yan. Hindi mo alam kung saan siya galing, kung ano ang tunay niyang intensyon. Hinawakan niya ang braso ni Adrian. Mag-ingat ka sa mga taong basta-basta mo na lang pinapasok sa buhay mo, Adrian. Baka isang araw pagsisihan mo. Sa pag-alis ni Sheila, naiwan si Adrian na may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Isang maliit na binhi ng duda na itinanim ng isang babaeng gagawin ang lahat para mabawi ang inaakala niyang sa kanya. Tiningnan niya ang guhit ni Mia, pagkatapos ay ang litrato ni Daniel sa fireplace. Ang pag-asang dala ni Leah ay totoo at nararamdaman niya. Ngunit kasabay nito ang babala ni Sheila ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paunang anunsyo ng paparating na unos. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng bagong sigla sa mansyon ni Adrian. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang taon, ang almusal ay hindi binalot ng mabigat na katahimikan. Bumaba si Mia mula sa kanyang silid, isang bagay na dati ay milagro at tahimik na umupo sa hapagkainan. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Dala niya ang isang papel at mga Crayola at habang kumakain, abala siya sa pagguhit. Nakangiting pinagmasdan ni Leah ang bata mula sa kusina. Isang simpleng tagumpay, ngunit para sa kanya ito'y isang malaking hakbang. Samantala, si Adrian ay nasa kanyang opisina, kausap sa telepono, ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Si Mang Rico, isang retiradong pulis na naging pribadong investigador at dating kaibigan ng kanyang ama. Rico, kailangan ko ang tulong mo. Sabi ni Adrian, ang boses ay seryoso. Isang bagay na napakasilan. Para sa'yo, Adrian, kahit ano. Sagot ng matandang lalaki sa kabilang linya. Ano ba yon? Ikinuwento ni Adrian ang lahat. Ang pagdating ni Leah, ang mga detalyeng sinabi ni Toto tungkol kay Daniel. Sa bawat salita, nararamdaman niya ang bigat ng pag-asang kaakibat nito. Interesante, sabi ni Mang Rico matapos ang mahabang katahimikan. Ang kaso ng kapatid mo, tandang-tanda ko pa. Malaking balita yon noon, pero ang sabi na lunod, walang foul play. Iyon din ang alam ko, pero paano kung mali ang lahat, giit ni Adrian? Kailangan kong malaman ang totoo. Halongkatin mo ang lahat, Rico. Bawat papel, bawat pangalan. Walang ititira. Babayaran kita kahit magkano. Hindi na kailangan ng bayad, iho. Utang ko sa tatay mo ang buhay ko. Sagot ni Mang Rico. Sige, sisimulan ko na. Mag-ingat ka lang.
Kung totoo ngang may tinatago ang nakaraan, delikado ang pagbubukas nito. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Adrian ang isang halo ng takot at determinasyon. Ang paghahanap ay opisyal nang nagsimula. Sa kusina, ibang laban naman ang nagaganap. Si Consuelo ang matandang punong kusinera na nagsilbi sa pamilya sa loob ng 30 taon ay abala sa paghahanda ng tanghalian. Ang kanyang katapatan ay nasa yumaong asawa ni Adrian, si Camille. Para sa kanya, si Camille ang perpektong senyora, mahinhin elegante at marunong magdala. Pumasok si Lia handang tumulong. Manang Consuelo, ano po ang maitutulong ko? Tiningnan lamang siya ni Consuelo, mula ulo hanggang paa isang tinging malamig. Kaya ko na to, magpunas ka na lang ng mga mesa. Naramdaman ni Lia ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng matanda. Dati palangiti ito, ngayon tila may pader sa pagitan nila. Hindi niya alam na ang pader na yon ay itinayo sa tulong ni Sheila. Noong nakaraang araw dumaan si Sheila sa mansyon. Nang wala si Adrian, nagdala siya ng mamahaling keso at alak para kay Consuelo. Manang kayo na lang po talaga ang natitirang koneksyon natin kay Camille. Sabi ni Sheila, ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Nakakalungkot isipin na baka isang araw may pumalit na lang sa pwesto niya. Isang taong hindi man lang kapantay ng kalingkingan niya. Hinding-hindi mangyayari yon, matigas na sabi ni Consuelo. Sana nga po, bulong ni Sheila. Pero nakikita ko kung paano tingnan ni Adrian yung bagong katulong. At si Mia, dikit na ng dikit sa kanya. Para bang kinukuha na niya ang lahat ng dapat ay para kay Camille. Ang mga salita na tila lason ay tumagos sa isipan ni Consuelo. Ang kanyang pagtingin kay Lia ay nabahira na ng hinala. Para sa kanya si Lia ay hindi isang biyaya, kundi isang banta, isang anay na unti-unting sumisira sa alaala ng kanyang minamahal na senyora. Kinagabihan ginabi ng si Adrian. Pagod mula sa restaurant ngunit ang isip niya ay nasa paghahanap kay Daniel. Naabutan niya si Lia sa sala, inaayos ang mga lumang photo album na kinuha niya mula sa bodega. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Hinahanap ko po ang iba pang litrato ni Daniel, sir, sagot ni Lia. Baka po may makita tayong makakatulong. Umupo si Adrian sa tabi niya. Magkasama nilang binuklat ang mga pahina ng album. Ang mga litrato ay kupas na, ngunit ang mga alaala ay sariwa. Nakita nila ang mga larawan ng dalawang batang lalaking magkamukha, laging magkasama, laging nagtatawanan. Siya ang mas matapang sa aming dalawa. Kwento ni Adrian, isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ako ang tahimik. Siya ang laging nauna. Kung nasaan ang gulo, nandoon siya. Pero laging para ipagtanggol ako. Ganon din po siya sa ampunan. Sabi ni Lia, ang mga mata ay naglalakbay sa nakaraan. Kapag may nangaaway sa akin, siya po ang humaharap. Kahit mas malaki sa kanya, hindi siya natatakot. Napapagalitan siya. Pero hindi niya ako pinapabayaan. Sa mga sandaling iyon, hindi sila amo at kasambahay. Sila ay 2 taong pinag-isa ng isang nawawalang pangalan. Ang kanilang mga kwento ay nagtagpi bumubuo ng isang mas malinaw na imahe ni Daniel. Habang nag-uusap, hindi nila namalayan ang unti-unting paglapit ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng album. Isang saglit na pagdampi, isang kuryenteng dumaloy. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong naiilang. Isang katahimikan ang namagitan, isang katahimikang hindi na mabigat kundi puno ng isang emosyong hindi pa nila kayang pangalanan. Biglang tumunog ang telepono ni Adrian. Isang hindi rehistradong numero. Hello, Adrian, si Rico to. Agad na napatayo si Adrian. May nahanap ka na? Oo, at hindi mo to magugustuhan. Huminga ng malalim si Mang Rico sa kabilang linya. Ang death certificate ng kapatid mo may mga mali. Ang doktor na pumirma lumipat ng bansa 1 linggo matapos mailabas ang dokumento. At ang isa sa mga saksi, sa pagkalunod niya, anong meron sa kanya? Tanong ni Adrian, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Narinig ni Lia ang kaba sa boses ng kanyang amo.
Tumayo rin siya naghihintay. Namatay siya, Adrian, sabi ni Mang Rico. 6 na buwan matapos ang insidente. Hit and run. Isinara ang kaso, walang nahuli. Masyadong malinis. Masyadong planado. Nabitawan ni Adrian ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet. Ang mga salita ni Mang Rico ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Planado. Ang pagkawala ng kanyang kapatid ay hindi isang aksidente. Ito ay isang krimen. At sa loob ng halos 30 taon, nabuhay sila sa isang kasinungalingan. Napatingin siya kay Leah na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa mga mata ng babaeng ito, hindi niya nakita ang isang kasambahay. Nakita niya ang tanging taong nakakaunawa sa bigat na kanyang pasan. Ang tanging taong nagbigay sa kanya ng susi para buksan ang isang pinto na matagal na niyang isinara. At alam niya, sa simula pa lang ng paghahanap na ito, hindi na niya kayang harapin ito ng mag-isa. Ang hangin sa mansyon ay napuno ng halimuyak ng mga puting rosas at mamahaling pabango kasabay ng mahinang tugtog ng isang string quartet na nakapwesto sa hardin. Ito ang gabi ng taunang appreciation dinner ni Adrian para sa kanyang mga pinakamahahalagang kliyente at business partners. Ang mga ilaw na tila alitap-tap ay nakasabit sa mga puno, nagbibigay ng isang mahiwagang liwanag sa paligid. Ang lahat ay perpekto, bawat detalye ay plinano. Sa loob ng kusina naghahari ang kontroladong kaguluhan. Si Manang Consuelo sa kanyang puting-puting uniforme ay parang isang general na nagbibigay ng mga utos sa mga caterer. Si Leah na nakasuot ng simpleng itim na bestida at puting apron ay mabilis na kumikilos, tinitiyak na ang mga baso ng champagne ay laging puno at ang mga pampagana ay tuloy-tuloy na inihahain. Bilisan mo, Leah, huwag kang pagalagala. Sigaw ni Consuelo kahit na si Leah ang pinakamabilis kumilos sa lahat. Tango lang ang sagot ni Leah, sanay na sa pakikitungo ng matanda. Ang mahalaga sa kanya ay maging maayos ang gabi para kay Adrian. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatanaw niya si Adrian sa gitna ng mga bisita. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na suit, guwapong-guwapo, ngunit ang mga mata nito ay tila laging may hinahanap. Paminsan-minsan, nagtatama ang kanilang mga mata at isang maliit na ngiti ang isinusukli ni Adrian, isang sikretong palitan na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Leah. Pumasok sa eksena si Sheila, agaw pansin sa kanyang pulang-pulang damit na hapit sa katawan. Bawat kilos niya ay may kasamang alindog. Lumapit siya kay Adrian at kumapit sa braso nito na parabang sila pa. Adrian, darling, napakaganda ng party mo. As usual, sabi niya, sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Ipinapakilala mo ba ako sa bago mong inspirasyon? Ngumiti lang si Adrian, pilit na inaalis ang kamay ni Sheila sa kanyang braso. Sheila, nandito ka para sa negosyo, hindi para manggulo. Sa di kalayuan, isang babae na may awtoridad ang anyo ang kausap ang ilang mahahalagang tao. Siya si Congresswoman Elena Reyes, isang makapangyarihang politiko, at isa sa pinakamalaking investor sa bagong proyekto ng restaurant ni Adrian. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting-puting bestida na gawa sa seda. Leah, ang red wine para sa mesa ni Congresswoman Reyes. Utos ni Consuelo. Maingat na kinuha ni Leah ang isang bandeja na may lamang 4 na kopita ng mamahaling red wine. Naglakad siya ng may pag-iingat sa gitna ng mga nagsisiksikang bisita. Ang sahig ay makintab, ang mga ilaw ay medyo madilim. Bawat hakbang niya ay kalkulado. Habang papalapit siya sa mesa ng kongresista, nakita niya si Sheila na nakatingin sa kanya. Isang matalim na tingin. Pagkatapos si Sheila ay nagsimulang maglakad, tila walang direksyon patungo sa landas na tinatahak ni Leah. Nagkunwari siyang may kinakausap sa kabilang dako. Nang magkasalubong ang kanilang landas, eksakto sa sandaling ilang pulgada na lang ang layo ni Leah sa mesa, bahagyang iniunat ni Sheila ang kanyang paa. Hindi ito isang halatang patid. Ito ay isang maliit, halos hindi mapapansing kilos, isang kilos na kung titingnan ay isang aksidente lamang. Ang dulo ng sapatos ni Sheila ay tumama sa sakong ni Leah. Isang iglap.
Nawala ng balanse si Leah. Ang kanyang katawan ay umalog ang bandeja, sa kanyang mga kamay ay tumabingi. Sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang mga kopita, ibinuhos niya ang kanyang bigat sa kabilang panig. Ngunit huli na ang lahat. Whoosh! Ang 4 na kopita ng red wine ay tila nag-slow motion sa hangin. Ang matingkad na pulang likido ay lumipad gumuhit ng isang arko sa hangin at eksaktong bumagsak sa dibdib ng puting-puting bestida ni Congresswoman Reyes. Isang kolektibong pagsinghap ang pumuno sa hardin. Tumigil ang musika. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa eksena. Ang mukha ni Congresswoman Reyes ay namula sa galit at hiya. Nakatayo siya roon, ang kanyang mamahaling damit ay may malaking mantsa na parang dugo. Si Leah ay natigilan, ang walang lamang bandeha ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Naku po, paumanhin po. Hindi ko po sinasadya. Bulong niya, ang mukha ay namumutla. Bago pa man makapagsalita si Adrian, si Sheila, na ang unang umeksena. Lumapit siya, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Diyos ko, anong ginawa mo? Sigaw niya kay Leah, ang boses ay matinis at puno ng akusasyon. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ni Congresswoman. Wala ka bang mata? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang bawat salita ay parang isang sampal kay Leah. Ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya, ang iba'y may pagkaawa, ang iba'y may pagkasuklam. Tanga-tanga kasi. Dagdag pa ni Sheila, ngayon ay nakaharap na sa mga bisita. Ano pa bang aasahan nyo? Nakukuha lang kung saan-saan, hindi man lang sinanay ng maayos. Hindi porket kinakaawaan, pwede nang maging pabaya sa trabaho. Lalong lumakas ang bulungan. Sheila, tama na. Mariing sabi ni Adrian papalapit. Bakit, Adrian? Ipagtatanggol mo pa ba siya? Hamon ni Sheila, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Nakakahiya. Sa harap ng lahat ng mahahalagang tao, ipinapahiya ka ng katulong mo. Sa bagay, anong alam ng mga ganitong tao sa etiquette at class? Ang mga katulad niya ay hindi nababagay sa mga lugar na tulad nito. Ang mga salitang katulad niya ay tumusok ng malalim sa puso ni Leah. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng dignidad sa harap ng lahat. Ang kanyang pagkatao ay binuod sa isang salita, katulong. Isang mababang uri, isang walang kwenta. Nakatayo si Adrian doon sa gitna ng kanyang empleyado at ng kanyang mga kliyente. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Leah. Nakita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Congresswoman Reyes. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Sheila. Naramdaman niya ang titig ng lahat, naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Ang utak niya na laging mabilis sa negosyo ay biglang blangko. Ang bigat ng kahihiyan at ang presyo ng sitwasyon ay bumagsak sa kanya. Pasensya na po, Congresswoman, sabi ni Adrian, ang boses ay pilit na pinapakalma. Ako na po ang bahala sa lahat. Isang aksidente lamang po. Tiningnan siya ng masama ng politiko bago tumalikod at nagmamartsa paalis, kasama ang kanyang mga alalay. Pagkaalis ng kongresista, ang atensyon ay bumalik kay Leah na nakatayo pa ring parang estatwa. Tiningnan siya ni Adrian. At sa sandaling iyon, sa harap ng lahat ng taong naroroon, sa ilalim ng presyon, sa gitna ng kahihiyan, hindi niya nagawang ipagtanggol si Leah. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig para sabihing hindi ito kasalanan ni Leah para komprontahin si Sheila. Ang sinabi lang niya sa isang boses na malamig at walang emosyon ay, "Pumasok ka na sa loob." Iyon lang. Para kay Leah, ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng panlalait ni Sheila. Ang katahimikan ni Adrian ay isang pag-amin sa isang pag-amin na sa huli, isa lang siyang kasambahay na nagdulot ng gulo. Tumalikod si Leah, hindi tumitingin kahit kanino. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, naramdaman niya ang bawat titig na nakatutok sa kanyang likuran. Ang bawat bulungan ay parang mga karayom. At sa pagpasok niya sa madilim na pasilyo, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha ng pagkabigo. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa lalaking inaasahan niyang magiging kakampi niya, ngunit sa huli ay pinili na manahimik. Nang umalis ang huling bisita, ang mansyon
ay muling nilamon ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang malungkot na katahimikang sanay si Adrian. Ito ay isang katahimikang mabigat sa tensyon. Bawat sulok ay tila sumisigaw ng mga hindi nasabing salita. Ang mga naiwang pagkain sa mesa at mga basong may bahid ng alak ay mga piping saksi sa naganap na sakuna. Inutusan ni Adrian ang mga caterer na ligpitin ang lahat at umuwi na. Tanging si Manang Consuelo at si Lia na lamang ang naiwan kasama niya. Nakita ni Adrian si Lia sa kusina tahimik na naghuhugas ng mga pinaggamitan. Ang likod nito ay tuwid, ngunit nararamdaman niya ang bigat sa mga balikat nito. Ang bawat kilos nito ay mekanikal, walang buhay. Lia, tawag niya, ang boses ay pagod. Dahan-dahang humarap si Lia. Ang mga mata niya ay bahagyang namumugto, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskarang pilit na isinuot para itago ang sakit. Po, sir. Pumunta ka sa opisina. Mag-usap tayo. Sa loob ng opisina, ang amoy ng alak at sigarilyo ay naghahalo. Umupo si Adrian sa kanyang silya at iminuwestra ang silya sa tapat niya. Hindi umupo si Lia. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Nagpapanatili ng distansya na tila isang invisible na pader ang nakapagitan sa kanila. Ang nangyari kanina, panimula ni Adrian, hindi alam kung paano sisimulan. Ipinahiya mo ako, Lia, sa harap ng lahat ng kliyente ko. Ang mga salita ay tumama kay Lia na parang sampal. Inaasahan niya ang galit, pero hindi ang direktang paninisi. Aksidente po yun, sir. Mahina niyang sagot, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po sinasadya. May bumangga po sa akin. Sino mo? Mabilis na tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nag-atubili si Lia. Sasabihin ba niya, maniniwala ba siya sa kanya? Sa huli umiling siya yumuko. Hindi ko po nakita ng maayos. Masyadong mabilis po ang pangyayari. Hindi niya kayang mag-akusa ng walang ebidensya. Alam niyang sa pagitan niya at ni Sheila ang salita niya ay hangin lamang. Bumuntong hininga si Adrian, ipinikit ang mga mata at hinilot ang kanyang sentido. Kailangan kong ayusin ang gusot na ito kay Congresswoman Reyes. Malaking bagay ito. Hindi mo naintindihan. Naiintindihan ko po. Sabi ni Lia, at sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng nasasaktang pagtataka. Pero ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit po wala kayong sinabi? Ang tanong na kanina, pabumabagabag sa kanya ay, sa wakas ay lumabas. Hinayaan niyo pong laitin ako ni Ma'am Sheila sa harap ng lahat. Hinayaan niyo po silang isipin na isa akong tanga. Natigilan si Adrian dahil tama si Lia. Sa gitna ng kaguluhan, ang inisip niya ay ang kanyang negosyo, ang kanyang reputasyon. Hindi niya inisip si Lia. Nataranta ako, Lia. Masyado magulo ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lia. O baka po dahil sa huli, iyon din po ang tingin niyo sa akin. Sabi niya, ang pait sa kanyang boses ay hindi na maitago. Isa lang akong kasambahay na nagkamali. Isang problema na kailangang ayusin. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Sa puso ni Adrian, alam niyang may mali sa kanyang ginawa. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Ngunit ang pride at ang stress ay pumigil sa kanyang aminin ito. Mula ngayon, sabi niya sa halip, ang boses ay malamig at formal, isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol. Kailangan nating mag-ingat. Para maiwasan ang ganitong gulo, mas mabuti sigurong limitahan muna ang pakikipag-usap mo kay Mia. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon kay Lia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Papo, bakit po nadamay si Mia? Dahil masyado ka nang nagiging malapit sa kanya, katwiran ni Adrian, kahit alam niyang isang palusot lang ito. Masyado siyang umaasa sa'yo. Masasaktan lang siya kapag dumating ang araw na kailangan mong umalis. Mas mabuting habang maaga, panatilihin natin ang distansya. Trabaho lang, walang personalan. Hindi makapaniwala si Lia sa kanyang naririnig.
Ang tanging liwanag sa madilim na mundong ito, para sa kanya ang kanyang koneksyon kay Mia ay ipinagkakait na rin. Ito ang kanyang parusa. Hindi sa pagkatapon ng alak kundi sa pagtangkang mangarap na maging higit pa sa isang katulong. Naiintindihan ko po. Sabi niya ang boses ay basag. Bawat salita ay isang pagtanggap ng pagkatalo. Kung iyon po ang gusto niyo, sir. Tumalikod siya at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto nang walang ingay. Sa pag-alis niya naiwan si Adrian sa isang katahimikang mas masahol pa kaysa dati ang katahimikan ng isang taong alam na may ginawa siyang mali, ngunit huli na para bawiin. Sa itaas sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid, narinig ni Mia ang lahat. Narinig niya ang pagtatalo, ang malamig na tono ng kanyang ama, ang sakit sa boses ni Leah. Yakap-yakap niya ang kanyang teddy bear, ang maliliit niyang kamao ay nakakuyom. Ang maliit na pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay biglang nalanta. Bumulong siya sa kanyang laruan. Ayoko na sa'yo, Papa. Pinaiyak mo si Ate Leah. Kinabukasan ng bahay ay naging isang malaking yelo. Hindi pinapansin ni Leah si Adrian, maliban kung may iuutos ito. Ang mga palitan nila ay puro tungkol sa trabaho. Ang mga ngiti at palihim na sulyap ay naglaho, at si Mia bumalik sa dati. Ang pinto ng kanyang kwarto ay muling nagsara ng mahigpit. Ang mga guhit na dati puno ng kulay ay napalitan ng mga itim na linya. Gabi. Ang buong mansyon ay natutulog. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa kadiliman. Si Sheila. Gamit ang isang susi na matagal na niyang itinago mula sa panahon ng kanilang relasyon, pumasok si Sheila sa mansyon nang walang kahirap-hirap. Ang tanging dala niya ay isang maliit na flashlight at isang pusong puno ng masamang balak. Alam niyang ang nangyari sa party ay simula pa lamang. Kailangan niya ng isang bagay na tuluyang maghihiwalay kay Adrian at sa peste na yon. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang ay pinag-aralan. Nilagpasan niya ang silid ni Mia at dumiretso sa master's bedroom. Alam niya kung saan nakatago ang pinakamahalagang bagay ni Adrian. Sa loob ng walk-in closet, binuksan niya ang isang drawer na puno ng mga relo. Ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap ng pinakamahal, kundi ng pinakamakahulugan. At doon sa isang pulang kahon na yari sa velvet, nakita niya ito, isang eleganteng silver na relo simple ngunit may class. Ito ang huling regalo ni Camille kay Adrian bago ito mamatay. Alam ni Sheila na ang relong ito ay hindi lamang isang gamit para kay Adrian. Ito ay isang piraso ng kanyang puso, isang sagradong alaala. Maingat niyang kinuha ang relos at isinilid sa kanyang bulsa. Ngunit sa kanyang pagmamadali at sa pananabik sa kanyang tagumpay, hindi niya namalayan na sa paghila niya ng kamay palabas ng drawer, ang kawit ng kanyang hikaw ay sumabit sa gilid ng kahon. Isang maliit halos hindi maririnig na ting-ang narinig nang malaglag ang hikaw at gumulong ito sa ilalim ng mababang estante. Hindi ito napansin ni Sheila. Ang tanging nasa isip niya ay ang susunod na hakbang, ang itanimang ebidensya. Lumabas siya ng silid ni Adrian at tahimik na umakyat sa ikatlong palapag kung saan naroon ang mga silid ng mga kasambahay. Ang pinto ng kwarto ni Leah ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang silid ay maliit at simple. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang mesang may ilang libro. Agad niyang nakita ang target, isang luma, kupas na kahon ng makeup sa ibabaw ng mesa. Ang perpektong lugar. Masyadong halata, pero yun mismo ang plano para isipin ng lahat na si Leah ay isang magnanakaw na tanga at kampante. Binuksan niya ang kahon at sa gitna ng mga mumurahing kolorete, maingat niyang inilagay ang mamahaling relos. Ngumisi siya sa dilim. Tapos na ang trabaho. Sa kanyang paglabas, muli siyang dumaan sa pasilyo ng ikalawang palapag. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Mia. Ang pinto ay nakabukas na ngayon ng bahagya. Sa loob nakita niya ang bata, nakaupo sa kama gising. Nakatingin ito sa bintana, yakap ang teddy bear, ang mukha ay naliligo sa liwanag ng buwan.
Isang imahe ng perpektong kalungkutan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Sheila. Kung ang pag-alis ni Leah ang lalong magpapalugmok sa bata at mabuti, mas madali para sa kanya na pumasok at gampanan ng papel na matagal na niyang inaasam ang maging bagong ina at bagong senyora ng mansyon. Tahimik siyang naglaho sa dilim, iniwan ng isang bombang naghihintay na lamang ng tamang oras upang sumabog. Kinabukasan ng almusal ay isang pagtatanghal ng pagkukunwari. Pilit nang ngumingiti si Adrian habang nagbabasa ng dyaryo. Tahimik na kumakain si Mia, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang plato. Si Leah ay naglilingkod ng mabilis at epesyente, iniiwasan ang anumang eye contact. Ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Sa kalagitnaan ng umaga, habang nasa restaurant si Adrian, isinagawa ni Sheila ang ikalawang yugto ng kanyang plano. Tineleponohan niya si Manang Consuelo. "Manang, kumusta po?" Bungad niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Pasensya na po sa abala. Nag-aalala lang po kasi ako. Mula po kasi noong party parang may kung anong bumabagabag sa akin." "Ano yon, Ma'am Sheila?" tanong ni Consuelo na nagpupunas ng mga kubyertos. "Hindi ko po sana dapat pakialaman, pero pamilya na po ang turing ko sa inyo. Nasubukan niyo po bang tingnan ang mga alahas ni Camille? Yung mga mahahalagang gamit niya, baka lang po para makasiguro tayo na ang lahat ay nasa ayos." Suhestyon ni Sheila na tila nag-aatubili. "Alam niyo na, yung bagong katulong, may narinig po kasi akong kwento tungkol sa dati niyang pinagtrabahuan. Mas mabuti na pong sigurado." Ang lason ay kumalat na. Natigilan si Consuelo. Ang pagdududa na itinanim ni Sheila ay namunga. Sige ma'am, titingnan ko po." Pagkababa ng telepono, nanginginig ang mga kamay ni Consuelo. Ayaw niyang mag-isip ng masama, ngunit mas malakas ang kanyang katapatan kay Camille. Naghintay siya hanggang sa umalis si Leah para mamalengke. Dahan-dahan siyang umakyat sa master's bedroom. Ang silid ay malinis at maayos, gaya ng laging iniiwan ni Leah. Binuksan niya ang walk-in closet at ang drawer ng mga relo ni Adrian. Ang puso niya ay kumakabog. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mamahaling relo. Lahat ay nandoon. Napabuntong hininga siya. Ngunit bago niya isara ang drawer, naalala niya ang pulang kahon na velvet. Binuksan niya ito. Walang laman. Ang relong alaala ni Camille ay nawawala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Agad niyang tinawagan si Adrian. Sir Adrian." "Ang relos po ni Ma'am Camille." "Wala po rito." Nasa gitna ng isang meeting si Adrian nang matanggap ang tawag. "Ano, sigurado ka, Manang?" "Opo sir, sigurado po ako. Kahapon po ay naglinis ako rito, nandito pa po iyon." Isang imahe agad ang pumasok sa isip ni Adrian, si Leah. Ang mga babala ni Sheila, ang nangyari sa party, ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Lahat ay nagkonekta sa kanyang isipan, bumubuo ng isang madilim na konklusyon. "Uuwi na ako." Sabi niya, ang boses ay mababa at nagbabaga sa galit. Pagdating ni Adrian sa mansyon, sinalubong siya ni Consuelo na umiyak. Dumiretso si Adrian sa kanyang silid. Hinalughog niya ang drawer, itinapon ang mga kahon sa sahig. Totoo nga, wala ang relos. Ang huling piraso ng alaala ng kanyang asawa, ninakaw. Sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Isang nakakabiinging galit ang kumulo sa kanyang dugo. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng pagdududa, lahat ng stress, lahat ay sumabog. "Nasaan si Leah?" Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Kakararating lang po galing palengke, sir. Nasa kwarto niya po." Nanginginig na sagot ni Consuelo. Parang isang bagyo, mabilis na umakyat si Adrian sa ikatlong palapag. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto ng silid ni Leah. "Kagahabaw na di ako, ma." Nagulat si Leah na kasalukuyang nag-aayos ng mga pinamili. Nakatayo si Adrian sa may pinto. Ang muka ay contorted sa galit, ang mga mata ay nag-aapoy. "Sir, anong? Nasaan ang relos?" Putol niya sa sasabihin ni Tinito. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakatakot.
Anong relos po, sir? Naguguluhang tanong ni Leah. Huwag ka nang magkunwari. Sigaw niya pumasok sa silid at sinimulang halughugin ang mga gamit nito. Binuksan niya ang maliit na aparador, itinapon ang mga damit sa sahig. Sir, ano po bang ginagawa niyo? Wala po akong kinukuha. Umiiyak na, sabi ni Leah. Sinusubukang pigilan siya. Sinungaling. Tinabig niya ang kamay ni Leah. Ang kanyang mga mata ay napadako sa mesa. Nakita niya ang luma, kupas na kahon ng makeup. Kinuha niya ito. Teka, personal ko pong gamit yan. Hindi siya pinakinggan ni Adrian. Binuksan niya ang kahon. At doon sa ibabaw ng mga mumurahing kolorete, kumikinang ang silver na relos. Ang mundo ni Leah ay gumuho. Hindi. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Bulong niya ang muka ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Tiningnan siya ni Adrian. Ang pagtatraidor ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Itinaas niya ang relos. Hindi mo alam. Pinagkatiwalaan kita, pinapasok kita sa bahay ko sa buhay ng anak ko. Tapos ito ang isusukli mo sa akin. Isa kang magnanakaw. Hindi po totoo yan. Maniwala po kayo sa akin. Humahagulgol na pakiusap ni Leah lumalapit sa kanya. Ang galit ni Adrian ay umabot sa sukdulan. Ang sakit ng pagkawala ng asawa, ang stress sa paghahanap sa kapatid, ang kahihiyan sa party, lahat ay natagpuan ang target sa babaeng nasa harapan niya. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay. Pak! Isang malutong malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leah. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Napahawak si Leah sa kanyang pisngi na agad na namula at kumirot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki puno ng gulat at sakit, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa bigat ng ginawa ni Adrian. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Nakatayo si Adrian doon ang kamay, ay nanginginig sa ere, ang paghinga ay mabilis. Sa isang bahagi ng kanyang isipan, may nagsasabing mali ang ginawa niya, ngunit ang galit ay masyadong malakas. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Kunin mo ang mga basura mo at umalis ka sa pamamahay ko. Itinuro niya ang pinto, ang kanyang daliri ay nanginginig. Layas, umalis ka sa pamamahay ko ngayon din. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at iniwan si Leah na nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat niyang damit, basag ang puso, at pasan ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol na tuluyan nang nagsara sa lahat ng kanyang mga pangarap. Ang sampal ay mas mababa pa ang sakit kaysa sa bigat ng katahimikan na sumunod. Naiwan si Leah na nakaluhod sa sahig. Ang init ng palad ni Adrian ay tila nakamarka pa rin sa kanyang pisngi. Ang mga salitang layas ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Nanginginig ang buong katawan niya habang pinipilit niyang pulutin ang mga damit na isinaboy ni Adrian. Bawat piraso ng tela, isang kupas na t-shirt, isang lumang pantalon ay tila sumisigaw ng kanyang abang kalagayan. Wala na siyang lakas para umiyak. Ang mga luha ay natuyo na napalitan ng isang malamig na pamamanhid. Ang tanging dala niya ay isang lumang backpack. Isinilid niya roon ang kanyang iilang damit, ang librong bigay sa kanya noon sa ampunan at ang maliit na litrato ni Daniel na palihim niyang kinopya. Sa pag-alis niya sa maliit na silid na naging kanlungan niya sa loob ng ilang buwan, hindi na siya lumingon pa. Habang bumababa siya sa hagdanan, ang bawat baitang ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ang dating mainit at nagbibigay pag-asang tahanan ay isa na ngayong malamig at dayuhang lugar. Sa sala nakita niya si Manang Consuelo, nakatayo sa isang sulok, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Leah ang isang anino ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Nasa may pinto na siya, handa nang harapin ang hindi tiyak na kadiliman sa labas, nang isang maliit na tinig ang tumawag sa kanya mula sa itaas ng hagdan. Ate Leah! Napahinto si Leah, ang puso niya ay tila pinipiga. Dahan-ahan siyang lumingon.
Nakatayo roon si Mia sa kanyang maliit na pajama, yakap ang kanyang teddy bear. Ang mga mata ng bata ay malawak at puno ng takot, hindi naiintindihan ang bigat ng nangyayari. Saan ka pupunta gabi na? Tanong ni Mia. Ang bawat salita ay isang munting patak ng lason sa sugatan ng puso ni Leah. Bumuhos muli ang mga luha ni Leah. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Kailangan nang umalis ni Ate Leah. Mia. Umiling-iling si Mia, ang kanyang maliit na labi ay nanginginig. Bakit? Dahil ba sa akin? Maging mabait na ako. Hindi na ako magkukulong sa kwarto. Magsasalita na ako. Ate Leah, huwag ka lang umalis. Ang mga salitang iyong yun ay tuluyang dumurog sa puso ni Leah. Ang batang hindi nagsalita sa loob ng 1 taon ay handang basagin ang kanyang katahimikan para lang pigilan siyang umalis. Hindi mo kasalanan, mahal ko. Sabi ni Leah, hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang bawat paghaplos ay isang paalam. Tandaan mo ha, napakatapang mong bata. Mahal na mahal ka ni Ate Leah. Dito ka lang. Pagmamakaawa ni Mia, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nangako ka. Patawarin mo ako. Bulong ni Leah. Hinalikan niya ang noo ng bata, isang halik na lasang asin ng kanilang mga luha. Tumayo siya, tumalikod at binuksan ang pinto. Habang naglalakad siya papalayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang malakas na pag-iyak ni Mia, ang tanging tunog na kanyang naririnig, isang tunog na susundan siya sa kanyang paglalakbay sa kawalan. Sa loob ng kanyang opisina, dinig ni Adrian ang bawat hagulgol ng kanyang anak. Nakaupo siya sa dilim, hawak ang ninakaw na relos at isang bote ng alak. Bawat iyak ni Mia ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya magawang tumayo. Pinparalisado siya ng galit ng pagtatraidor at ng isang maliit na kakainis na boses sa kanyang isipan na nagsasabing baka nagkamali siya. Ngunit isinantabi niya ito. Ang ebidensya ay malinaw. Ang sakit ay totoo. Piniringan siya ng gabi sa kalasingan, ngunit hindi nito natakasan ang bigat ng kanyang konsensya. Si Leah ay nagpalakad-lakad sa mga kalsada ng Maynila, walang tiyak na patutunguhan. Ang simoy ng gabi ay malamig at nagsimulang umambon. Bawat patak ng ulan ay tila nakikisabay sa kanyang kalungkutan. Wala siyang pamilya, walang kaibigan. Ang tanging naisip niyang tawagan ay ang numero mula sa kanyang nakaraan. Hello, Bahay Pag-asa. Sagot ng isang matandang boses sa kabilang linya. Sister Magdalena? Basag na tanong ni Leah. Leah Hiha, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sa isang simbahan sa Quiapo, sa isang maliit na silid sa likod ng kumbento, ikinuwento ni Leah ang lahat. Si Sister Magdalena, ang madreng nagpalaki sa kanya, ay tahimik na nakinig. Ang kanyang muka ay puno ng habag. Pagkatapos ng lahat, binigyan niya si Leah ng isang mainit na sopas, isang tuyong damit, at isang maliit na kama kung saan siya maaaring magpalipas ng gabi. Samantala sa mansyon kinabukasan, hindi lumabas si Mia sa kanyang silid. Hindi siya kumain, hindi siya tumugon sa mga katok ni Adrian o ni Manang Consuelo. Mia, anak, kumain ka na. Pakiusap ni Adrian sa labas ng nakakandadong pinto. Katahimikan. Buong araw sinubukan ni Adrian na kausapin ang anak, ngunit ang tanging kapalit ay isang pader ng katahimikan. Sa hapon, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa loob ng silid, isang mahinang paulit-ulit na kalabog. Nataranta si Adrian. Mia, buksan mo ang pinto, Mia mo. Walang sagot. Ginamit niya ang duplicate key para buksan ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang habambuhay niyang pagsisisihan. Si Mia ay nasa isang sulok ng silid, nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Paulit-ulit niyang inuumpog ang kanyang ulo sa pader, hindi malakas, ngunit sapat para mag-iwan ng marka. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan, walang nakikita, walang naririnig. Para siyang isang manikang basag. Mia! Sigaw ni Adrian,
Tumakbo palapit at niyakap ang anak. Ang katawan ng bata ay malamig. Hindi ito kumurap. Hindi ito tumugon. Dinala niya ito sa pinakamalapit na ospital. Matapos ang ilang oras ng pagsusuri, kinausap siya ng isang doktor. Mr. Garza, your daughter is experiencing a severe dissociative episode. Paliwanag ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. It's a coping mechanism. Her mind shut down to protect itself from extreme emotional trauma. Ang unang trauma ay ang pagkamatay ng kanyang ina. At ngayon, mayroon na namang isang matinding emosyonal na pangyayari na nag-trigger dito. Napaupo si Adrian. Ang mga salita ng doktor ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Siya ang sanhi nito. Magiging maayos po ba siya? Nanginginig niyang tanong. She will be with intensive therapy, but you need to understand, Mr. Garza, the trigger, whatever it is, needs to be addressed. Kung hindi pa ulit-ulit lang itong mangyayari. Pinasok ni Adrian ang silid ng ospital. Si Mia ay nakahiga, may nakakabit na suwero, mahimbing na natutulog. Umupo siya sa tabi ng kama, hinawakan ang maliit at malamig na kamay ng kanyang anak. Tinitigan niya ang payapang mukha nito, na ngayon ay mukhang napaka-frail. Dahan-dahang iminulat ni Mia ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang ama, hindi na blanko ngunit puno ng isang malamig na kalinawan na mas masakit tingnan. Kasalanan mo lahat. Bulong ng bata, ang kanyang unang mga salita ay isang hatol. Pagkatapos, ay ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Tila sinasabing, tapos na ang usapan. Naiwan si Adrian sa tabi ng kama, dinudurog ng bigat ng kanyang pagkakamali. Inalis niya ang isang taong nagbigay liwanag sa buhay ng kanyang anak at sa proseso, itinulak niya si Mia sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Ang katahimikan sa silid ng ospital ay mas malakas, mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ang tunog ng kanyang pagbagsak. Lumipas ang isang linggo na parang isang mahabang walang katapusang gabi. Nakalabas na si Mia sa ospital, ngunit ang batang umuwi sa mansyon ay hindi na ang dating Mia o kahit ang Mia na unti-unting bumabangon sa tulong ni Leah. Ang Mia na ito ay isang anino, isang maliit na katawan na gumagalaw, kumakain at natutulog dahil iyon ang inuutos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malayo at walang buhay. Ang bahay ay naging isang mausoleo, bawat sulok ay pinananahanan ng multo ng isang masayang alaala at ng bigat ng isang malaking pagkakamali. Si Adrian ay gumagalaw na parang isang otomata. Pilit niyang pinapatakbo ang kanyang restaurant, pilit nang umingiti sa mga kliyente, ngunit sa loob siya ay dinudurog ng pagsisisi. Tuwing gabi tatayo siya sa labas ng nakasaradong pinto ng silid ni Mia, nakikinig sa katahimikan, isang katahimikang mas masakit kaysa sa anumang sigaw ng panunumba. Anak, mag-usap tayo. Pakiusap niya isang gabi. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Wala tayong dapat pag-usapan. Sagot ng isang maliit na boses mula sa loob. Wala na siya. Sa loob ng kanyang silid si Mia ay hindi lamang nagmumukmok. Sa maliit niyang isipan, isang plano ang nabubuo. Hindi siya naniniwala. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi magnanakaw si Ate Leah niya. Ang Ate Leah na nagturo sa kanyang gumuhit, muli ang Ate Leah na nag-iiwan ng masasayang mensahe sa ilalim ng pinto. Ang Ate Leah na may pinakamalungkot, ngunit pinakamabait na mga mata, imposibleng gawin nito ang ibinibintang sa kanya. Kailangan niyang patunayan ito para sa sarili niya, para kay Ate Leah. Isang hapon habang ang nurse na binayaran ni Adrian para magbantay sa kanya ay nasa banyo, sinimulan ni Mia ang kanyang investigasyon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang kanyang unang destinasyon, ang silid ni Ate Leah, sa ikatlong palapag. Nang pumasok siya, ang amoy ni Leah ay nandoon pa rin, isang mahinang halimuyak ng sabon at pag-asa. Ang silid ay halos walang laman. Ngunit malinis. Tiningnan niya ang paligid. Hinahanap ang kahit anong bagay.
na hindi ordinaryo. Wala siyang nakita. Malapit na siyang sumuko nang maalala niya ang kwento ni Ate Lia. Sabi nito noong gabi ng party, may bumangga sa kanya. Hindi niya sinabi kung sino, pero sigurado si Mia kung sino ang tinutukoy nito si Sheila. Ang babaeng laging may matamis na ngiti, pero may matalim na titig. Ang babaeng dumating at biglang naglaho ang saya sa kanilang bahay. Bumalik si Mia sa ikalawang palapag. Sa halip na sa kanyang silid pumasok siya sa master's bedroom, ang silid ng kanyang ama. Natatakot siya, pero mas malakas ang kanyang determinasyon. Ang kanyang target, ang walk-in closet, ang lugar kung saan nahanap ang relos. Pumasok siya sa malaking closet, ang amoy ng pabango ng kanyang ama at ng alaala ng kanyang ina ay magkahalo. Lumuhod siya at sinimulang tingnan ang sahig. Inisip niya kung may pumasok dito, baka may naiwan. Sa ilalim ng isang mababang estante, sa isang sulok na madilim, at halos hindi mapapansin, isang bagay ang kumislap. Isang hikaw. Kinuha niya ito. Ito ay isang eleganteng hikaw na gawa sa ginto. May maliit na itim na bato sa gitna. Pamilyar ito. Pilit niyang inalala kung saan niya ito nakita. At pagkatapos, parang isang kidlat na tumama sa kanya ang party. Suot ito ni Sheila. Siguradong sigurado siya. Ang hikaw na yon ay kapares ng kwintas na suot nito, isang set na ipinagmalaki pa nito sa isa sa mga bisita. Mahigpit niyang hinawakan ang hikaw sa kanyang maliit na palad. Ito na. Ito ang ebidensya. Patunay na si Sheila ay pumasok sa silid na ito. Bumalik siya sa kanyang silid, itinago ang hikaw sa loob ng kanyang teddy bear. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Isang hikaw ay hindi sapat na patunay na si Sheila ang nagtanim ng relos sa kwarto nila. Kailangan niya ng higit pa. Kinagabihan habang nasa opisina ang kanyang ama, muli siyang pumasok doon. Alam niyang may tinatagong recorder ang kanyang ama sa isa sa mga drawer para sa mga business meetings. Nakita niya itong ginagamit minsan. Nahanap niya ito. Isang maliit itim na device. Pinag-aralan niya ito. May isang pulang button, record, at isang berdeng button. Play. Simple lang. Dala ang hikaw at ang recorder, naghintay si Mia. Kinabukasan gaya ng inaasahan niya dumating si Sheila. Nagdala ito ng mga bulaklak at cake, nagkukunwaring nag-aalala sa kalagayan ni Mia. Adrian, kamusta na si Mia? Hindi ako mapakali kakaisip sa kanya. Sabi ni Sheila, ang boses ay puno ng pekeng awa. She's recovering. Maikling sagot ni Adrian. Napakabuti mo talagang ama. Puri ni Sheila. Mabuti na lang. At nalaman mo ang tungkol sa babaeng iyon. Isipin mo kung nagtagal pa siya rito, baka kung ano pang mas masama ang nagawa niya. Mula sa itaas ng hagdan, pinapanood sila ni Mia. Nang makita siya ni Sheila agad, itong ngumiti ng malapad. Mia, darling, halika rito. Sa tita Sheila mo. Bumaba si Mia, ang kanyang mukha ay seryoso. Sa kanyang likuran, nakatago ang kanyang mga kamay. Sa isang kamay, hawak niya ang hikaw. Sa kabila ang recorder na pinindot na niya ang pulang button. Tita Sheila. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Yes, sweetie. Ipinakita ni Mia ang hikaw. Naiwan niyo po ito. Ang nangiti ni Sheila ay bahagyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hikaw. Sa saan mo yan nakuha? Sa closet ni Daddy. Sa ilalim po ng estante. Sagot ni Mia, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Naglalaro po ako ng taguan, tapos nakita ko. Bakit po kayo pumasok sa closet ni Daddy? Nagpanik si Sheila. Tumingin siya kay Adrian na ngayon ay nakakunot ang noo, naguguluhan. Nonsense. Hindi sa akin yan. Baka sa nanay mo yan. Hindi po. Sabi ni Mia. Kilala ko po lahat ng gamit ni Mommy at suot niyo po yan noong party. Nakita ko po. Sinungaling na bata. Sigaw ni Sheila, hindi na makapagpigil. At doon ipinakita ni Mia ang kanyang huling baraha. Kung hindi po sa inyo, bakit po kayo ang kumuha ng relos ni Mommy at nilagay sa kwarto ni Ate Lia? Ang buong sala ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Si Sheila ay namutla.
Anong pinagsasabi mo? Narinig ko po kayo. Pagsisinungaling ni Mia ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Narinig ko po kayong may kausap sa telepono. Sabi niyo, naitanim ko na ang relos. Bukas tapos na ang malanding katulong na yon. Yung isang perpektong kasinungalingan, hinango mula sa mga kontrabida, sa mga librong binabasa sa kanya ni Leah. Ngunit para kay Sheila, na ginugulat ng ebidensya ng hikaw ang kasinungalingan ay tumama na parang katotohanan. Ang kanyang depensa ay gumuho. Wala kang pruweba. Sigaw niya ang kanyang boses ay matinis sa pagkataranta. Tumingin siya kay Adrian. Adrian, huwag kang maniwala sa bata. Nagsisinungaling lang yan para maibalik ang yaya niya. Si Adrian ay nakatayo lang doon, pinapanood ang eksena. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sheila. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Ang isang hikaw, ang isang akusasyon, at ang isang malaking pagdududa na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Tumakbo si Mia, pabalik sa opisina. Kinuha ang isang bagay mula sa mesa ng kanyang ama at bumalik. Ipinakita niya ito kay Sheila. Ang relos, bakit niyo po ito kinuha? Tanong niya muli. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa puntong iyon, tumakbo si Mia palapit sa kanyang ama, hindi na sa takot, kundi para humingi ng saklolo. Papa, ayoko na po sa kanya. Pakiusap, paalisin niyo na po siya. Tiningnan ni Adrian si Sheila, ang babaeng minsan niyang minahal, na ngayon ay mukhang isang desperadong estranghero. At pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak, na sa unang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, ay nagpapakita ng tunay na emosyon. Sheila, umalis ka na. Sabi ni Adrian, ang boses ay malamig na parang yelo. Pero Adrian, sinabi kong umalis ka na. Naiwan silang mag-ama sa sala. Tahimik na kinuha ni Mia ang recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ang berdeng button. Walang boses ni Sheila na nagsasabing umamin nito. Tanging ang matinis nitong sigaw na sinungaling na bata. At wala kang pruweba. Ngunit para kay Adrian sapat na yon. Ang pagtanggi ni Sheila ay masyadong marahas, masyadong desperado. Ang hikaw ay isang matibay na ebidensya. At ang pinakamatibay sa lahat ang pananampalataya ng kanyang anak. Lumuhod siya sa harap ni Mia. Anak, patawarin mo si Papa. Tiningnan siya ni Mia, ang kanyang mga mata ay matigas pa rin. Hindi po ako ang dapat niyong hingan ng tawad. Tumayo si Adrian, ang isang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Tama ka. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hahanapin natin siya. Hahanapin natin si Ate Leah at ibabalik natin siya sa bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na kislap ng pag-asa ang muling sumilay sa mga mata ni Mia. Ang unang hakbang ay ang pinakamahirap, ang pag-amin sa sarili na nagkamali siya ng napakalaki. Ang ikalawang hakbang ay ang paghahanap. Saan nila hahanapin si Leah? Wala siyang pamilya. Wala siyang sinabing pupuntahan. Para siyang isang dahon na tinangay ng hangin. Ngunit may isang lugar na laging binabanggit ni Leah. Isang lugar na naging simula ng lahat. Bahay Pag-asa. Bulong ni Adrian. Agad niyang tinawagan ng investigador na si Mang Rico. Sa loob ng ilang minuto, nakuha niya ang numero ng telepono ni Sister Magdalena. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang nagdadial. Hello, sino to? Sagot ng isang formal na boses. Sister Magdalena. Ako po si Adrian Garza, ang dating amo ni Leah. Isang sandaling katahimikan ang sumunod, isang katahimikang puno ng paghuhusga. Ang lalaking nagpalayas sa kanya sa gitna ng gabi matapos siyang pagbintangan ng pagnanakaw. Sabi ng madre, ang boses ay matalim na parang patalim. Napalunok si Adrian. Nagkamali po ako, sister. Isang malaking pagkakamali. May nag-setup lang po sa kanya. Kailangan ko po siyang makausap. Kailangan ko pong humingi ng tawad. Ang tawad ay hindi basta-basta na ibibigay, Mr. Garza. Lalo na kung ang sugat ay malalim. Matigas na sagot ng madre. Hindi ko alam kung makabubuti sa kanya na makita kang muli. Sa tabi ni Adrian, narinig ni Mia ang pag-uusap.
Hinila niya ang laylayan ng damit ng kanyang ama. Papa ako, bulong niya. Tumango si Adrian at iniabot ang telepono sa anak. Sige na anak. Inilapit ni Mia ang telepono sa kanyang tainga. Hello po. Sabi niya ang boses ay maliit ngunit malinaw. Ako po si Mia. Kaibigan po ako ni Ate Lia. Miss na miss ko na po siya. Nagkamali po si Papa. Pero aayusin na po niya. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Isang mahabang katahimikan ang muling namayani sa kabilang linya. Nang magsalita muli, si Sister Magdalena, ang boses niya ay mas malambot na. Nasa St. Joseph Sanctuary siya sa may Mesa. Isang bahay kalinga para sa mga kababaihan. Pero iho, sabi niya, bumalik ang babala sa kanyang tono. Isa pang beses nasaktan mo ang batang. Yan hindi lang Diyos ang makakalaban mo, pati na rin ako. Pangako po, sister. Hinding-hindi na mauulit. Taimtim na sagot ni Adrian. Ang biyahe papuntang Mesa ay puno ng kaba. Tahimik lang si Mia sa tabi niya. Mahigpit ang hawak sa hikaw ni Sheila na nakabalot sa panyo. Nang marating nila ang isang luma, ngunit maayos na gusali na may malaking krus sa harapan, bumaba sila. Ang hangin ay tila mas mabigat. Isang matandang madre ang sumalubong sa kanila sa pinto. Ano po ang kailangan nila? Hinahanap po namin si Lia, sabi ni Adrian. Pinapunta po kami ni Sister Magdalena. Tiningnan sila ng madre mula ulo hanggang paa. Maghintay kayo rito. Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Bumalik ang madre, ang mukha ay walang emosyon. Ayaw niyang bumaba. Wala na raw siyang kailangang sabihin sa inyo. Ang mga salita ay tumama kay Adrian na parang malakas na hangin na nagpatay sa natitirang kislap ng pag-asa. Napayuko siya. Ngunit si Mia ay hindi sumuko. Pakiusap po, sabi ng bata sa madre. Sabihin niyo po kay Ate Lia, si Mia po ito. Sabihin niyo po, may dala akong ebidensya. Nag-alinlangan ang madre, ngunit may kung anong nakita sa determinasyon sa mga mata ng bata. Muli siyang umakyat. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang paghihintay. At pagkatapos sa itaas ng hagdanan, lumitaw si Lia. Mas payat siya. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanglaw na pagod. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Nang makita niya si Adrian, isang pader ng yelo, ang agad na bumalot sa kanyang mukha. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata kay Mia, ang pader na iyon ay nagkaroon ng lamat. Mia Sikoma. Bulong niya ang pangalan ay isang buntong hininga. Tumakbo si Mia. Mabilis siyang umakyat sa hagdan at yumakap ng mahigpit sa mga binti ni Lia. Ate Lia, sabi ko na nga babalik ka. Niyakap ni Lia ang bata. Ipinikit ang kanyang mga mata. Ninamnam ang init ng yakap na matagal niyang pinanabikan. Nang maghiwalay sila, tumingin si Lia kay Adrian. Ang kanyang mukha ay muling naging malamig. Anong kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay formal at walang emosyon. Kailangan kong humingi ng tawad, sabi ni Adrian dahan-dahang umaakyat sa hagdan. Huminto siya ilang baitang ang layo, iginagalang ang espasyo sa pagitan nila. Lia, ako. Nagkamali ako. Isang malaking hindi mapapatawad na pagkakamali. Hindi umimik si Lia. Naniwala ako sa kasinungalingan. Nagpadala ako sa galit at sinaktan kita. Ang kanyang boses ay nabasag. I'm so sorry, Lia. Patawarin mo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lia. Tapos na. Yun lang ba, isang sorry at okay na ang lahat? Burado na ang sampal, burado na ang kahihiyan, burado na ang sakit. Hindi mabilis na sagot ni Adrian. Alam kong hindi. Inilahad ni Mia ang kanyang kamay kay Lia. Ate Lia, tingnan mo. Sa palad ng bata ay naroon ang hikaw. Naiwan po ito ni Tita Sheila sa closet ni Papa. Siya po ang kumuha ng relos. Tinitigan ni Lia ang hikaw. Pagkatapos ay tumingin siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Totoo ang sinasabi niya, sabi ni Adrian. Si Sheila ang may pakana ng lahat. May ebidensya kami. At may recording ako ng pag-amin niya.
Kinuha ni Adrian ang kanyang telepono at pinindot ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa hagdanan, isang boses na puno ng galit at pag-amin. Oo na, ako ang nagtanim ng relos. Ginawa ko yon dahil sa akin si Adrian, sa akin lang. At hindi ako papayag na isang hamak na katulong ang umagaw sa kanya. Nang matapos ang recording, isang luhang hindi na malaya ni Leah ay pumatak mula sa kanyang mata. Ito ang katotohanan. Ngunit bakit parang wala itong pagbabago sa bigat ng kanyang dibdib? Ang pruweba. Sabi ni Leah, ang boses ay mahina. Ngayon naniniwala ka na dahil may pruweba ka. Pero noong ako ang humihingi ng tulong, noong wala akong maipakita, kundi ang mga salita ko, hindi ka naniwala. Yumuko si Adrian, hindi makatingin sa kanya. Dahil duwag ako, Leah. Dahil takot akong masaktan ulit. At sa takot ko ako ang nanakit. Wala akong excuse. Walang dahilan na sapat para sa ginawa ko. Doon sa gitna ng hagdanan ng isang bahay kalinga, isang lalaking makapangyarihan at mayaman ang dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang dating kasambahay. Hindi bilang amo, kundi bilang isang taong humihingi ng awa. Leah, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kapantay na ngayon ng kay Mia, parehong nakatingin sa kanya nang may pagsusumamo. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Bumalik ka sa amin, hindi bilang kasambahay. Huminto siya, huminga ng malalim. Bumalik ka dahil kailangan ka ni Mia. Dahil kailangan kita. Niyakap ni Mia ang kamay ni Leah. Pakiusap, Ate Leah. Malungkot ang bahay pag wala ka. Malungkot si Papa. Malungkot ako. Ikaw lang ang nagpapasaya sa amin. Tiningnan ni Leah ang mag-ama. Ang isang lalaking nagmamakaawa. Hinubad ang lahat ng kanyang pride. At ang isang batang ang tanging hiling ay ang mabuo muli ang kanilang nasirang mundo. Dahan-dahan dinala niya ang kanyang kamay sa pisngi kung saan siya sinampal. Ang sakit ay wala na, ngunit ang alaala ay naroon pa. Sa oras na magduda ka ulit sa akin, sabi niya, ang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Sa unang pahiwatig na hindi ka naniniwala sa salita ko laban sa iba. Hindi na mangyayari. Mabilis na putol ni Adrian. Ipinapangako ko, ipaglalaban kita, kahit kanino. Tiningnan ni Leah si Mia at ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang nangiting pagod, ngunit totoo. Sige, bulong niya. Uuwi na tayo. Isang sigaw ng tuwa ang kumawala kay Mia. Niyakap niya si Leah. Pagkatapos ay si Adrian. Pinag-isa silang tatlo sa isang mahigpit na yakap sa gitna ng hagdanan. Ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay hindi isang ganap na pagpapatawad. Ngunit ito ay isang simula. Ang simula ng isang mahabang mahirap na daan pabalik sa tiwala. Ang simula ng muling pagbubuo. Ang pagbabalik sa mansyon ay kakaiba. Ito ay pamilyar ngunit bago. Sa pagpasok pa lang nila sa malaking pinto, sinalubong sila ni Mana ng Consuelo. Ang dating malamig na titig ng matanda ay napalitan ng hiya at pagsisisi. Liyahiha. Panimula ni Consuelo, ang mga mata ay namumula. Patawarin mo ako. Naging maramot ako sa'yo. Nagpadala ako sa mga salita ng demonyong si Sheila. Patawarin mo ako, Ineng. Isang nangiti lang ang isinukli ni Leah, isang nangiting pagod, ngunit walang bahid ng galit. Tapos na po yun, Manang. Mag-umpisa po tayong muli. Ang simpleng mga salitang yon ay sapat na para mapahagulgol ang matanda at yakapin siya ng mahigpit. Ang yelo sa pagitan nila ay tuluyan ng natunaw. Ang unang ginawa ni Adrian ay tuparin ang kanyang mga pangako. Kinabukasan, kasama ang kanyang abogado, sinampahan niya ng sandamakmak na kaso si Sheila, qualified theft, defamation, perjury, at planting of evidence. Gamit ang recording ng pag-amin nito at ang testimonya ng isang takot na si Consuelo, walang nagawa si Sheila kundi harapin ang batas. Ang balita ng kanyang pagkakaaresto ay kumalat sa kanilang sosyal na bilog at ang pangalan ni Leah ay tuluyan ng nalinis. Ngunit ang mas mahalagang laban ay nasa loob ng mansyon. Sinimulan ni Adrian ang mahirap na proseso
nang muling pagkuha ng tiwala ni Leah. Hindi na niya ito tinuring na kasambahay. Ang silid nito sa ikatlong palapag ay isinara at isang magandang guest room sa ikalawang palapag, katabi ng silid ni Mia, ang inihanda para sa kanya. Hindi ka na empleyado rito, Leah, sabi ni Adrian. Pamilya ka na. Kasabay nito ang paghahanap kay Daniel ay muling binuhay ngayon ay may mas matinding determinasyon. Sa tulong ni Mang Rico at sa mga alaalang ibinahagi ni Leah, unti-unti nilang nabuo ang landas na tinahak ng nawawalang kapatid. Isang araw, isang tawag, ang nagpabago sa lahat. Adrian, sabi ni Mang Rico sa kabilang linya, ang boses ay may halong pananabik. May nahanap kami. Isang lalaki, pangalan ay Daniel. Daniel Silva, nagtatrabaho bilang chef sa isang sikat na food park sa Marikina. Nagpadala ako ng litrato sa email mo. Tingnan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang binubuksan ang kanyang laptop. At doon sa screen, isang mukha ang tumitig pabalik sa kanya. Isang mukhang halos 30 taon na niyang hindi nakikita, ngunit kilalang kilala niya na parang sarili niyang refleksyon. Mas may edad, may kaunting balbas, ngunit ang mga mata. Ang mga matang yun ay walang pagbabago. Iyon ang mga mata ng kanyang kakambal. Ipinakita niya ang litrato kay Leah. Napahawak si Leah sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Siya nga, bulong niya. Si Daniel nga yan. Kinabukasan, Sabado, ang araw ng pagtatagpo. Nagpunta sila sa Marikina, si Adrian, si Leah at si Mia, na iginiit na kailangan niyang makilala ang kanyang tito Daniel. Ang food park ay maingay at puno ng tao. Ngunit sa gitna ng lahat, isang food stall ang agad na nakaagaw ng kanilang pansin. Dan's Grill, basa sa karatula. At sa likod ng grill, isang lalaki ang abala sa pag-aasikaso ng mga order. Kumikilos siya ng may kasanayan, ang bawat galaw ay tiyak at puno ng kumpiyansa. Kaparehong-kapareho ng mga galaw ni Adrian sa kusina. Hindi makahakbang si Adrian. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan, 10 metro ang layo mula sa kapatid na inakala niyang patay na. Ang 30 taon ng pangungulila, pagsisisi at pag-asa ay bumuhos lahat sa isang iglap. Si Leah ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa stall. Naghihintay siya hanggang sa humupa ang pila. Isang order ng isaw, pakiusap. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nag-angat ng tingin si Daniel, isang profesional na ngiti ang nasa kanyang labi. Sige po, ma'am, sandali lang. Natigilan siya. Tinitigan niya ng maigi ang babaeng nasa harapan niya. Ang pamilyar na mga mata, ang hugis ng mukha. Ang ngiti niya ay unti-unting naglaho, napalitan ng gulat. Leah. Tumango si Leah, umiiyak na. Ako nga, Daniel. Binitiwan ni Daniel ang hawak na sipit. Lumabas siya mula sa likod ng stall. Hindi makapaniwala. Leah, akala ko hindi na kita makikita. Niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap ng dalawang kaluluwang nagkahiwalay at muling nagtagpo. Hindi ako ang nakahanap sa'yo, sabi ni Leah nang maghiwalay sila. Itinuro niya ang direksyon kung nasaan si Adrian. Sinundan ng tingin ni Daniel ang kanyang daliri. At doon nakita niya si Adrian. Nakatayo, hindi gumagalaw, ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot para sa dalawang magkapatid. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap, isang pag-uusap na tumagal ng 30 taon. Dahan-dahang lumapit si Daniel. Bawat hakbang ay mabigat. Nang magkaharap na sila, walang salitang namutawi. Niyakap ni Daniel si Adrian. Isang yakap na mahigpit, puno ng sakit ng nakaraan at ng saya ng kasalukuyan. At doon sa gitna ng maingay na food park, umiyak ang dalawang lalaki na parang mga batang sa wakas ay muling nagkitang magkasama. Akala ko iniwan niyo ako, sabi ni Daniel sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko, sagot ni Adrian, umiling-iling. Hindi kailanman. Araw-araw, hinanap ka namin. Araw-araw. Ipinakilala ni Adrian si Mia. Anak ko, pamangkin mo.
Ngumiti si Daniel ang parehong pilantik ng nangiti na mayroon si Adrian. May pamilya ako. Bulong niya na, para bang isang panaginip. Ang mga sumunod na buwan ay isang panahon ng muling pagbubuo at pagdiriwang. Lumipat si Daniel sa mansyon. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng tawanan ng dalawang magkapatid na muling natututong maging pamilya. Nagsimula silang magtrabaho nang magkasama sa restaurant. Ang kanilang tambalan sa kusina ay perpekto. Si Mia ay tuluyan ng bumalik sa dati, masayahin bibo at hindi na natatakot magmahal. Isang gabi sa hardin, habang pinagmamasdan nila ni Adrian ang mga bituin, si Leah ay nakaupo sa tabi niya. "Leah," sabi ni Adrian, hinawakan ang kanyang kamay. "Noong dumating ka sa bahay na ito, ang dala mo ay isang susi sa nakaraan ko. Pero ang hindi ko alam, dala mo rin pala ang susi para sa hinaharap ko." Lumuhod siya. Sa pagkakataong ito, hindi para humingi ng tawad, kundi para mag-alok ng habambuhay. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng singsing. "Hindi ka lang pamilya, Leah. Ikaw ang buhay ko. Pakasalan mo ako." Sa pagitan ng mga luha ng kaligayahan tumango si Leah. Oo. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng kahulugan, ginanap sa mismong hardin, kung saan unang nag-umpisa at nagtapos ang maraming pagsubok. Si Daniel, ang best man. Si Mia, ang pinakamasayang flower girl sa buong mundo. Habang nakatayo silang apat sa harap ng kanilang mga kaibigan, si Manang Consuelo, si Mang Rico, si Sister Magdalena, isang kompletong larawan ang nabuo. Isang pamilyang sinubok ng panahon, sinira ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng katotohanan, pinatatag ng pagpapatawad at pinag-isa ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang pader ng pagdududa. Ang dating mansyon ng kalungkutan ay isa na ngayong tahanan, isang tunay na bahay pag-asa.